Kung kaya mong tugtugin ang piano na ito, aampunin kita. Isang milyonaryo ang nangungutya sa isang batang itim, ngunit pagkatapos. Kumikinang ang bulwagan sa ilalim ng mga chandelier, bawat kristal ay kumikislap na para bang pinakintab para lamang sa gabing ito. Dose-dose ng mayayamang panauhin ang nagtipon sa paligid ng ingranding piano, ang kanilang mga sutla at tuksedo ay kumikislap sa gintong liwanag. Ngunit sa gitna ng lahat ay nakatayo ang isang taong hindi nababagay. Isang 10 taong gulang na batang itim, payat at maliit, nakasuot ng kupas na abong kamiseta sa ilalim ng maruming apron. Maluwag ang kanyang pantalon, may mga tagpi sa tuhod, at nakasuot pa rin ang dilaw na guwantes panglinis. Basa ng pawis ang kanyang mukha, mas kabado kaysa palaban. Habang naglilinis siya ng marmol na sahig, biglang sumabog ang halakhakan sa kanyang likuran. Tingnan niyo siya, biro ng isang lalaking nakaputi, hawak ang baso ng champagne. Napatigil ang bata, mahigpit na hawak ang mop na parang kalasag. Tinuruan siya ng kanyang ina na manatiling hindi nakikita, magtrabaho, at huwag magtaas ng ulo. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya maitatago. Lumapit ang isang matangkad na babaeng nakasuot ng bughaw na bestida, ang uri ng kasuotan na humihingi ng pansin. Ang kanyang mga takong ay kumalabog sa marmol, at ang ngiti sa kanyang labi ay lumawak hanggang sa maging halakhak. Sumunod ang buong silid. O Diyos ko, sigaw niya, itinuro ang bata upang lahat ng panauhin ay tumingin. Nakakatuwa, hindi ba? Pinapasok nila ang anak ng janitor sa bulwagan. Ang halakhakan ay mas masakit pa kaysa sampal. Yumuko ang bata, mahina ang tinig, naglinis lang po ako. Maglinis, ulit ng babae, hawak ang kanyang tiyan na para bang biro ang salita. Sa mga guwantes na iyan? Mahal, hindi ka naglilinis ng bulwagan sa gitna ng kasiyahan. Wala ka talagang alam, ano? Lumapit pa siya, puno ng pangungutya ang kanyang mga mata. Sabihin mo, bata, nakakita ka na ba ng ganitong kagandang piano? O nililinis mo lang ang kahoy sa paligid nito? Nagpatuloy ang mga insulto, mas malakas kaysa dati. Tinapik ng babae ang piano gamit ang kanyang mga kuko, lumilikha ng matutulis na tunog. Ang instrumentong ito ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ng pamilya mo sa buong buhay. Para ito sa musika, hindi para sa mga tulad mong humawak. Kung kaya mong tugtugin ang piano na ito, aampunin kita. Isang milyonaryo ang nangungutya sa isang batang itim, ngunit pagkatapos. Kumikinang ang bulwagan sa ilalim ng mga chandelier, bawat kristal ay kumikislap na para bang pinakintab para lamang sa gabing ito. Dose-dose ng mayayamang panauhin ang nagtipon sa paligid ng ingranding piano, ang kanilang mga sutla at tuksedo ay kumikislap sa gintong liwanag. Ngunit sa gitna ng lahat ay nakatayo ang isang taong hindi nababagay. Isang 10 taong gulang na batang itim, payat at maliit, nakasuot ng kupas na abong kamiseta sa ilalim ng maruming apron. Maluwag ang kanyang pantalon, may mga tagpi sa tuhod, at nakasuot pa rin ang dilaw na guwantes panglinis. Basa ng pawis ang kanyang mukha, mas kabado kaysa palaban. Habang naglilinis siya ng marmol na sahig, biglang sumabog ang halakhakan sa kanyang likuran. Tingnan niyo siya, biro ng isang lalaking nakaputi, hawak ang baso ng champagne. Napatigil ang bata, mahigpit na hawak ang mop na parang kalasag. Tinuruan siya ng kanyang ina na manatiling hindi nakikita, magtrabaho, at huwag magtaas ng ulo. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya maitatago. Lumapit ang isang matangkad na babaeng nakasuot ng bughaw na bestida, ang uri ng kasuotan na humihingi ng pansin. Ang kanyang mga takong ay kumalabog sa marmol, at ang ngiti sa kanyang labi ay lumawak hanggang sa maging halakhak. Sumunod ang buong silid. O Diyos ko, sigaw niya, itinuro ang bata upang lahat ng panauhin ay tumingin. Nakakatuwa, hindi ba? Pinapasok nila ang anak ng janitor sa bulwagan. Ang halakhakan ay mas masakit pa kaysa sampal. Yumuko ang bata, mahina ang tinig, naglinis lang po ako. Maglinis, ulit ng babae, hawak ang kanyang tiyan na para bang biro ang salita. Sa mga guwantes na iyan? Mahal, hindi ka naglilinis ng bulwagan sa gitna ng kasiyahan. Wala ka talagang alam, ano? Lumapit pa siya, puno ng pangungutya ang kanyang mga mata. Sabihin mo, bata, nakakita ka na ba ng ganitong kagandang piano? O nililinis mo lang ang kahoy sa paligid nito? Nagpatuloy ang mga insulto, mas malakas kaysa dati. Tinapik ng babae ang piano gamit ang kanyang mga kuko, lumilikha ng matutulis na tunog.
Ang instrumentong ito ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ng pamilya mo sa buong buhay. Para ito sa musika, hindi para sa mga tulad mong humawak.